Hi, magandang araw po ulit sa inyo. Isa pong maulan na araw pa rin po sa inyong lahat. Ngayon for our reading for the day. Tingnan po natin kung ano naman po ang makikita natin sa reading of the day today. Yan. Sa ating third reading for the day today, tingnan po natin kung ano po ang makikita natin sa ating reading of the day. Pili na po tayo ng 10. Nakakabukas po, no? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay, tingin naman po tayo ng isa pa po dito, no? Yan, balasahin lang po natin mabuti. At pili na po tayo ng 10. Pagpasensyahan nyo na po, 2, 3, 4. Malaki po ang tulong ng luya. 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Maayos-ayos na po kahit papano, no, yung aking boses. Dahil ako po ay nagluluya. Yan, salamat po, no, kahit po hindi pa po ako masyadong feeling better, pero ako po ay talagang pinipilit ko din po talagang magkapagbigay sa inyo ng reading of the day dahil alam ko po na napakadami nyo pong naghihintay, no? Ito po ay babasahin ko na po ang third and final reading. Alam ko po ilang araw ko po kayong hindi nabigyan ng third and final reading, kaya ako po ay babawi sa inyo. Ako, rebellion and new approach, ano? Sa nakikita ko po yung person nyo po, no, kahit po ano po ang tanggi nito o pagtanggi nito sa tunay na niyang nararamdaman, sinasabi ko po sa inyo, when the time comes na kayo po ay magkikita ulit, ay kahit po anong iwas ang gawin nito, kayo po, o kayo ang umiwas, siya umiwas, ikaw ang umiwas, kahit ano po ang iwasan nyo, there will come a time na kahit nag-iiwasan po kayo, magtatagpo at magtatagpo po kayo, no? Nakatadhana po na magtatagpo pa rin po kayo kahit po ano ang pag-iwas nyo sa isa't isa, no? Makakapag-usap pa rin po kayo ng kung ano po ang mga katotohanan, ano, kahit po siya ay umiwas, kahit po siya ay hindi niya po isipin kung ano po ang talagang hindi niya po ipalabas sa inyo yung tunay na nararamdaman niya. Pero sa totoo lang po, there will come a time na kayong dalawa po ay pagtatagpuin at makakapag-usap po kayo ng maayos. Magkakaroon po ng direksyon at control ang inyong tadhana, no? Pero sa ngayon po ay you need both of you needs time para po kayo po ay mas maging maayos pa sa susunod na panahon, ano? Sa susunod po kayo po ay makakaramdam ng matinding pagkaroon ng clear of mind, ano, sa mga susunod pong panahon. Nung iniwan ka po niya, hindi po siya nag-isip ng tama. At ngayon po sasabihin ko po sa iyo na ang mga susunod pong panahon
ay makakaramdam din po ito ng bigat talaga. No? Dala-dala niya po kasi yung bigat ng pakiramdam sa araw-araw. Pero siya rin po, no, kahit po anong gawin niya, hindi po mawawala yung bigat ng pakiramdam niya hanggang hindi po dumarating ang araw na to na kayo po ay magtatagpo na wala na pong galit sa inyong mga puso, wala na pong sisihan, at talagang mag-uusap na lang po kayo nitong taong ito. Kahit papano po, darating ang araw na magkakaroon ng control kayong dalawa sa sitwasyon nyo. No? Hindi po isang tao lang ang magkocontrol sa sitwasyon nyo, kung hindi kayo pong dalawa ay magkocontrol na at talaga pong kayo pong dalawa ay magtutulungan at mag-uusap po talaga ng maayos. Magkakaroon din po ng home celebration, ano, sa nakikita ko po dito. Kayo po ay magkakaroon ng linaw at magiging maayos po ang inyong pag-uusap, no, sa nakikita ko po dito. Sa ngayon po, habang hindi kayo nag-uusap, hindi kayo naaayos, lahat po ng gawin niya ay pakiramdam niya wala, talo po siya, no? Pakiramdam niya po ay wala po siyang matinong magawa sa ngayon. Lagi po siyang failure sa bawat gagawin niya o tatahakin niyang landas. Lahat po yun ay parang failure sa ngayon sa kanya. Kasi naman po may refusal to change dito. Parang ayaw niya pa rin pong umayos. Ayaw niya pong bumuti. Parang pinaninindigan niya pa po yung taas ng ego and pride niya. Nagagalit-galitan pa po siya. Okay, nagagalit-galitan pa po siya. There's hatred here. Sinisisi ka po niya. Sa ngayon, ito po ang nararamdaman niya. But there will come a time na pag ito po ay nagkaroon na ng linaw sa kanya, nagkaroon na ng clarity ang isip niya, nagkaroon na po siya ng healing, at mawawala na rin po yung kanya pagiging defensive, no? Kasi sa totoo lang po, nagiging defensive lang din po ang taong ito. Kailangan mo rin daw pong ikalma yung iyong sarili. Kailangan mo rin daw po munang matutunan kung paano kalmahin mo po ang iyong sarili at kung paano mo po mamahalin muna yung sarili mo. No? You have to prioritize yourself. You have to focus on yourself para po makita niya po kung paano mo na po pinapahalagahan ang sarili mo. As much as possible, pahalagahan mo po ang sarili mo. There's anger, no? Talagang meron ng anger, may hatred. Talagang kunwari ay nagagalitan po ito. Nagagalit-galitan po ito. And to tell you honestly, hindi po niya talaga alam kung ano po ang gagawin niya sa mga susunod na panahon. Ano? Hindi niya po alam kung paano niya maitatama lahat ng maling nagawa niya po sa iyo. Alam mo po, pag nakita nito na minahal mo na yung sarili mo, hindi ka na humahabol sa kanya, sudden shock po yan sa kanya. Hindi po siya makakapaniwala na aayawan mo raw siya o darating daw yung time na hindi mo na daw siya gugustuhin. Kaya nga po sabi ko nga po sa iyo, ganyan po yung mangyayari, no? Hanggang hindi mo po tinatanggap sa sarili mo na sarili mo muna ang kailangan mo ngayon at hindi siya, hanggang hindi mo tinatanggap sa sarili mo na you both need time and space, no? Hindi po ito maaayos sa totoo lang. Pinili niya po yung magandang buhay na akala niya po ay tatahakin niya, no? Pagka ikaw ay nawala, pag pinili niya po yung isa, akala niya po ay mapapabuti po siya. Pero sa totoo lang po, lalo po siyang napasama at hindi po napabuti sa kanya yung pinasok niyang buhay. No? Lalo po siyang makakaramdam ng mga
kamalasan sa susunod pong mga panahon. Marirealize niya po na maling-mali po lahat ng ginawa niya sa iyo. High level of scrutiny, meaning sa nakikita ko po sa barahan nyo, yung level po ng kamalasan niya grabe po, very matindi po, binabrush po lahat palabas, lahat po ng grasyang papasok sa kanya. Nagkamali po siya sa iyo, error of judgment, Nagkamali po siya sa paghusga sa iyo, nagkamali po siya sa pagja-judge sa sitwasyon nyo. And totally po, parang ang pakiramdam niya po nagkamali po siya at hindi niya po ito maitama sa ngayon. So nakikita ko po dito, meron po akong nakikita na focus dapat po ikaw muna sa sarili mo. Kailangan mo raw po ng compassion at tapang para maiwasan mo o ma-resist mo po yung mga pagmamakaawa, yung paghahabol, at yung pain na nararamdaman mo, naiintindihan naman po siya ng ating baraha. Nakikita po na ating baraha yung pain na binigay sa inyo ay sobra-sobra po, Leaving behind, walking away, isa po sa pinakamalaki niyang nagawang kasalanan sa iyo ay ang iwanan kanya ng walang paalam or iwanan ka po niya para ipagpalit sa iba. Yun po ang malaking kasalanan niya po na somehow hindi niya po talaga matansya kung paano, saan niya nasimulan ito, ano nangyari sa kanya. Sa ngayon po ay talagang makakaramdam po ito ng pagkaaligaga po yung person niyo po, and discouragement, insecurity, pag gumanda po ang buhay mo, I tell you, iisipin niya po lalo na bakit ko ba iniwan ang person na ito. Nung araw po ay masaya naman kayo, maayos ang simpleng buhay nyo, kayo po ay nakakaraos at masaya. Bakit ka daw po niya pinagpalit sa iba? Ang gusto lang po ng taong ito ay peace of mind, pero hindi niya po makuha at hindi niya po maibigay sa sarili niya dahil ang laki-laki po ng pagkukulang niya sa iyo, sa sarili niya, at ang laki po ng kasalanan niya, Ang laki-laki po ng kasalanan niya sa iyo, sa sarili niya, pero wala po siyang magawa kung hindi ang mag-intay ng tamang panahon para magkaharap po kayo. Sa totoo lang po, for your third and final reading, nakikita ko po dito na kahit mag-iwasan po kayo, magkikita po at magtatagpo pa rin po ang inyong mga landas. So that's it. That's for our third and final reading po sa araw na ito. Sana po ay may nakuha kayo sa akin na mensahe sa ating third and final reading. At for those of you po who would like to have a private reading with me, you can message me po at Ladyly Elena, that's Ladyly Elena. Nasa dulo po yan ng ating video, dyan nyo lang po ako makukontak. That's my only official and legit FB account. And for those of you po who would like to give me a super thanks for this video, I would really appreciate that and love that from the bottom of my heart. Maraming salamat po sa inyo. And please, no skipping of ads. Tulong nyo na po yan sa ating channel. At para po lalo na po sa nararating na September 14, wherein magbibigay po tayo ng 50 loot bags and mga ampaw sa ating pong mga lolo at lola sa daan. This is for the street elderly. Hindi po lahat ay street children. Ang focus ako po ay street elderly. Magbibigay po tayo ng mga loot bags sa 15 matatanda sa kalye o yung mga kahit po hindi katandaan pero nangangailangan ng tulong. Ililid po tayo dyan sa instinct natin kung sino po yung mga karapat dapat na mabigyan sa araw na yan na September 14 at September 15 po. Ito po ay mapapanood nyo. Dito lang po yan sa Ladyly Elena channel, kung saan po yun po ang aking early birthday celebration para po sa matatanda.
Ayan. So maraming salamat po sa inyo lahat at sa aking mga ever solid and loyal na Lady Arena friends, family, and subscribers. I love you all from the bottom of my heart at ang lagi ko pong bilin sa inyo na life is too short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. At isa pa po sa mga bilin ko sa inyo is to live one day at a time. Huwag niyo po muna problemahin ang mga okasyon po na darating sa inyo. Ang birthday niyo po, ang birthday niya, ang anniversary niyo po, ang Pasko, Bagong Taon, o New Year, or Valentine's Day. No? Ang isipin niyo lang po ay yung today, you wake up and sleep today, na doing 3 things po na makakapagpasaya sa sarili niyo sa araw na to. You always choose to prioritize yourself and love yourself more than anyone else. Ayan po, no? Pasensya na po kayo, hirap pa po ako magsalita sa aking ubo at sipon, pero ako po ay nakapagbigay ng 3rd reading of the day, kaya ako po ay masaya na nakapagbigay po. Sana po napanood nyo na po yung 1st, 2nd reading kahapon, bago po kayo lumagtaw sa 1st, 2nd, and 3rd reading for today. Sorry po, nagkamali ako sa pag-upload kanina ng isa, pero sana po ay napanood nyo na po kanina yung totoong 1st reading of the day and the 2nd reading bago po kayo tumalon dito sa 3rd and final reading of the day. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat at ako po ay magbabalik maybe tomorrow po for another set of reading. Huwag po kayong mag-alala, no? Ako po ay babalik para sa 1st, 2nd, 3rd reading po para bukas. Maraming salamat po sa inyo. God bless you all and have a good day ahead of you. Bye!